Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin is all about collections. So if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para lagi kayong notify. And also don't forget to follow us on Facebook dahil nag-upload ako doon ng mga video episodes and game updates. So let's start. Now guys, ang topic natin, no, is collection. So dito sa collection, nai-post ko na kanina or kahapon yung series, no. Kasi itong collection ay sobrang hirap i-discuss, pero I'll try my best na chop-chopin yung collection para mas madali nyo maintindihan. So ito yung part 1 guys, no. So ano yung mga dapat nyo expect sa video, no? Expect nyo sa video is yung para saan yung collection, and then ano yung mga tono ng collection. Also, magdi-deep dive na tayo doon sa collection under the challenge. So, yun yung part 1, under challenge. Kasi nakahati sa 4 ang collection guys. Challenge, dungeons, upgrades, at saka special. So, iisa-isahin natin siya per part ng video, no? So, expect nyo medyo mahaba itong part 1. Pero, I'll make it shorter para kahit paano hindi kayo mabagot. So, let's start. Dito guys, una natin gagawin is para saan ba talaga yung collection. So, yung collection guys is additional stats na ino-offer ng Cabal for your character. Although wala kang item or wala ka man item ngayon, kapag meron ka kasing collection guys ay malaki yung dagdag na stats nun, and yung mga unwanted stats na nanggagaling sa items ay doon mo lang din makukuha. So go to menu, then click nyo yung collection. So dito, di ba, unang bungad sa inyo, napakahirap, di ba? Wala kayong maintindihan dyan. So dito ang una yung gagawin, since naahati siya sa 4, no? So challenge, dungeon, upgrade, and then special. So, dito lang tayo sa part 1. Dito lang tayo sa challenge. Kasi ito medyo marami ako nakita dito na stats na kailangan ng character nyo mismo. Although, kahit wala pa kayong item, pag meron kayo ng mga stats na yan, for sure, malakas pa rin yung character nyo. So, yun. So, dito pala, ngayon kasi kay Cabal nahati ang stats sa 3. So, labas ang dito, labas ang collection. So, umpisa natin sa stats. Sa stats kasi guys, nahati sa 3. Meron na kayo nakikita ang PvP stats, PvE stats, at saka normal stats. So, yung PvP, ito yung player versus player na stats. And then, PvE, player versus environment. Ito naman is yung mga class or players na madalas nagda-dungeon. And last is yung normal stats, which is all attributes ang bigay sa character ninyo. So, umpisa natin sa challenge, no? Dito, gumawa ako ng sobrang tinding breakdown. Pero, pinakamadali na yung ibibigay ko. So, under the PvP stats, kapag nandito kayo sa challenge, 16 or 16 stats ang makukuha nyo dito sa challenge under PvP stats. So, this is size guys. Mamaya gagawa ko ng i-flash ko sa screen yung breakdown. And then, second is yung PvE. Kung madalas ka naman nagda-dungeon, itong stats dapat na to ang kunin mo under the challenge. So, meron siyang total na 87 stats na under ng challenge. And, for PvE purposes naman yun. And then, last is yung normal stats. Sa normal stats, nakakuha ko ng 121 stats. Galing lang dito sa challenge. So, ibig sabihin, overall, meron tayong 225. 224 to be exact, pero 225 kasi meron dyang isa na extra. So, 225 stats. Ibig sabihin, 225 na combined PvP, PvE, and normal stats ang makukuha nyo under the challenge. So, eto guys yung mga list, no? I-flash ko sa screen yung list ng mga stats under PvP muna. So, kung mahilig ka makipagpatayan, mag-war, makipag-PvP, mamikay, o pumatay sa sa maps. So, ayos itong sa inyong PvP stats na nakuha ko
under collection, ay under challenge collection. So, start tayo sa PvP stats. This is sa is guys, no? So, dito, i-share ko na sa inyo kung ano yung mga dapat yung targetin na stats. So, dito sa first row, itong line na to, ayan, ini-scroll ko. So, ang kukunin mo dyan for PvP stats is itong disassemble high. Punta kayo sa disassemble high number 2, Roman number 2. Kasi ang bigay niyan guys ay PvP damage reduction. It means kapag na-fulfill mo itong mga nandito na items or materials para makollect itong PvP damage reduction is madadagdagan yung reduction stats ng character mo during PvP. Hindi ito overall stats. PvP stats to. Ibig sabihin, kung mahilig ka nga mag-war, pagpapatayan, so ideal ito sa'yo. And under PvP. Next will be the disassemble highest 2. Itong Roman number 2. So, PvP all attack plus 15 naman yung bigay nito. And mostly, magagamit mo rin sa, sa PvP. Then, next will be the daily battle 2. Wait lang, daily battle 2. Ito yung medyo mahirap kasi iisa-isahin ko sa inyo guys. Daily battle 2. So, dito makakuha kayo ng CDI naman na 9% for PvP. So, next will be the disc medium 3 and 4. Medium 3 and 4. Ito yung 3. Ayan. PvP damage reduction plus 13. And then yung 4 is PvP ignore damage reduction plus 12. So, yan yung mga sinasabi ko guys. Pwede nyo i-take down notes and also, i-try kong i-gawa ng summary sa comment section. So, next will be the this high level 4. Itong 4. So, PvP critical damage plus 6%. So, yan yung mga stats na kinukuha ko kapag more on PvP yung character ko. And then, followed by the disc highest 3 and 4. So, 3 and 4. Itong dalawa. So, ang dagdag niyan ay PvP ignore penetration plus 22. At saka cancel ignore penetration plus 20. Next will be the extraction low 4 and 5. So, ito siya. PvP ignore evasion plus 125 at saka PvP defense plus 22. So, kung mapapansin nyo guys, all stats nandito na for PvP. So, every collection or every part na under ng, for example, extraction low, under nyan ay may dagdag na stats doon sa PvP nyo. Mamaya, paliwanag ko after nito. So, next will be the extraction medium 4 and 5. So, extraction medium 4. Ang bigay niya ay PvP attack rate plus 115. And then, medium PvP damage reduction plus 18. So, number 5 naman. So, next will be the high. Extraction high 4 and 5. PvP accuracy plus 150. Tapos, yung 5 is ignore penetration plus 120. So, lahat yan for or under PvP stats, guys. So, yan na yun. Meron pang isa, no? Yung highest. So, highest 4 and 5. Sa highest, ignore damage reduction plus 20, plus 32. At saka itong PvP all attack plus 33. So, dito yan mag-a-appear, no? Once na complete mo yan, under challenge, no? So, unti-unti yung kompletuhin. Dito yan lalabas. Kung makikita mo yung stats mo, hati. Tatlo kasi yung stats nga, katulad ng sinabi ko kanina, meron PvP, PvE, at saka normal stats. So, kung PvP lang yung kinuha mo, or yung PvP stats lang na this is kinuha mo lahat sa challenge collection, yung PvP section ng stats mo, yun lang ang malalagyan. Hindi pareho, hindi rin yung PvE. Kasi PvP stats yung kinukuha mo. Kumbaga na-divide yung stats. Ito yung medyo nagpahirap sa Kabal dahil nga nasanay tayo na naka-single stats. Kumbaga kung nakakuha ka ng defense overall na yun. Hindi siya ganun. So PvP stats, so PvP lang. Yan, kung mapansin mo, kung nakakuha ka ng for example, PvP magic skill amp, dun lang siya. So magte-take effect lang siya during PvP. Hindi siya magte-take effect sa PvE. Kasi nga magkaibang purpose nga yung mga stats na yan. So, balikan natin yung collection. So, punta naman tayo dun sa
87 stats na for PvE. Ito naman is suitable sa mga players na mahilig mag-dungeon. So, under challenge lang tayo wala tayong tatalunan. Iisa-isahin ko sa inyo kung ano yung mga 87 stats na nakuha ko dito sa PvE under challenge collection. So, balik tayo sa taas. So, dito, may disassemble low. Ang meron stats dito ay yung disassemble 1 and 3. So, ang bigay niyan, PvE ignore evasion plus 40. And then yung 3 is PvE defense plus 25. So, tulad na nasabi ko kanina, magte-take effect lang to during dungeon. So, ibig sabihin, kung nakipag-PvP ka, hindi magte-take effect nitong mga plus 20, nung plus 25 or anong defense yan. Kasi nga, PvE. So, person or player versus environment lang siya magte-take effect. So, pabor na pabor to sa mga character na magic class na madalas mag-farm. Kumuha kayo ng mga PvE stats. So, next will be the disassemble medium. Number 1. 1 lang siya. PvP accuracy plus 110. Ay, PvE pala. PvE accuracy plus 110. And then, disassemble 1 and 3. High. So, PvE defense plus 15. At saka 3. Ito. PvE reduction plus 25. So, let's move forward, no? Kasi madami yung stats, guys. And kailangan yung i-maximize yung resources nyo tsaka yung mga materials. So, next will be the Elite Challenge. So, dito sa Elite Challenge, number 3 and 4. 3, damage reduction for PvE plus 30. And then yung 4 is yung ignore penetration plus 35. Tingnan nyo, ang lalaki ng stats na yan. So, next will be the collect 24/7. So, hanapin natin si collect 24/7. Ito. Collect 24/7, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, and 5. Wala yung 3. So, for collection 1 is evasion plus 170. Laki niyan, guys. Accuracy plus 210. So, para ka ng gunner na to. Plus 210. And then, ignore penetration plus 35. At saka, critical damage plus 10%. Kung mapapansin nyo, mamaya papakita ko sa inyo kung paano nagtitake effect yan. So, next will be the gather materials 1 to 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Lahat yan may dagdag. So, defense rate, attack rate, 32 na defense, damage reduction, tapos cancel ignore penetration. Next will be the disc. Disc medium meron din dito. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Binibigyan ko lang kayo ng code. 1, 2, 5. So, evasion. And then yung 2 is ignore evasion din. Dalawang evasion yan, guys. Oh. Ignore evasion 100 plus 100 and then ignore evasion plus 95. And then yung next will be the 4 and 5. So, saan yun? 1, 2, 5. Ito pala. PvE defense plus 25. So, next will be the disc high. 1, 2, 5 ulit ang code. 1, 2, and then 5. So, 1 defense rate, 2 attack rate, and then yung 5 damage reduction. So, next will be the extraction. Ay, this highest pala. This highest, 1, 2, 5 ulit yung code. 1, 2, and then 5. So, 1, evasion 105, accuracy plus 100, and then ignore penetration plus 25. So, punta naman tayo dun sa extractions. So, for the extractions, meron tayong low. Ang code ay 236 lang ha. 236. Ibig sabihin 2, ito yung 2, Roman number 2, ignore evasion 105, number 3, ignore evasion 125, and then yung 6, PvE defense plus 22. And same pa rin dito sa medium. So, 2, 3, 6, 2, 3, and then 6. So, defense rate, attack rate, and then damage reduction. Same pa rin ang code. 236 pa rin sa high. So, yung 2 mo ay evasion 115, accuracy 150, and then ignore penetration plus 20. So, same pa rin with the highest, no? 236 code pa rin tayo. So, nasa baba na siya. Pero ang nandito ay yung 6 at saka 3.
Ignore damage reduction plus 32 at saka yung PBE all attack 33. So the rest nasa grade stones na, pero wala pa tayo dyan. Pero ang code lang sa grade stones, ito, grade 1 soul stones, from grade 1 to 6, puro number 1 lang. Itong number 1. Defense rate, attack rate, evasion, accuracy, puro 1 lang. 24 at saka itong damage reduction. So, yan na yun. So, for PvP, 16 na stats or 16 stats galing sa PvP under challenge. And then, itong sumunod ay yung 87 stats for PvE naman, player versus environment, under challenge collection. And yung last is yung 121 normal stats. So, dito na papasok yung overall stats. Pero pakita ko muna sa inyo yung PvE stats. So, the rest kasi ng collection, meron na ako man natapos dyan. And kung pupunta ka dito sa defense stats ko, makikita mo na lahat ng PvP meron. PvE. Ayan, tulad nito. Ignore penetration 13. Ignore evasion 22. So, yung mga PvE may laman. It means yung character ko ay hindi ito pang PvP. Pang dungeon. Dahil PvE yung stats na kinukuha ko ngayon, dahil nga more onto dungeon ako, at para mas lalo akong tumagal sa dungeon. Although wala pa akong maayos na item, kapag meron kang maayos na collection na PvE stats, for sure natatagal ka sa dungeon kahit na mag-isa ka lang. So, yun. So, eto na yung pangatlo, yung end ng part 1, which is yung normal stats. So, sa normal stats, meron din tayong codes dito. So, 121 normal stats ang meron sa challenge collection. So, it means iisa-isahin ko sa inyo. Pero, para mas madali, dahil may code niya, madali na siya. So, dito sa normal stats, so, start tayo sa pinakataas ulit. Para ito, makapag-ready kayo. Challenge pa lang to guys. Wala pa tayo sa dungeon, wala pa tayo sa upgrades, wala pa tayo sa special. So, dito sa disassemble, ang kukunin mo ay disassemble 2. Pag gusto mo ng stats, HP plus 30 yan. So, next will be the, sa medium naman, 2 and 3. 2 evasion and then 3 attack rate. So, ang normal stats guys, overall stats ito. Sabihin, mapa-PvP, mapa-dungeon is nandoon sa isang stats na yon. Pero, iba pa rin kapag meron kang divided stats na all-purpose. Kumbaga, kung dungeons ka, meron kang PvE stats, meron ka ding normal stats. So, next will be the disassemble highest. So, number 1 lang ito. Defense rate plus 90. Daily challenge. So, lahat ng daily challenge meron yan guys na stats. Followed by the essential. So, 1 to 5 meron niyang stats na normal stats. And then, followed by elite challenge. Sa elite challenge, 1 to 5 ang code. Roman number 1, 2, and then 5. So, penetration 36. Resist skill amp. Tapos resist critical damage 13% dagdag niyan. And then high ranking challenge next naman is 1 to 5. So, lahat yan. 1, 2, 3, 4, and then 5. So, may dagdag yan for normal stats. Next will be the top challenge, no? 1 to 5 ulit. So, lahat yan bigay ay stats. So, tulad nito, top level challenge 5. Critical damage plus 17%. Imagine mo, hindi ka na mag-build ng item dito. So, kukunin mo na lang yan. Ang problema, ang hirap kunin yan. Dahil sobrang dami. So, next will be the daily battle, no? Daily battle natin, 1, 3, 4, 5 ang code. 1, 3, 4, and then 5. Yung 2 kasi, pang PvP yan. So, defense, HP, ignore resist skill amp, tapos resist skill critical damage. So, next will be na collect 24/7. Number 3 lang. HP plus 65. So, dito sa this high number 3 naman. This high. So, malayo-layo tinalo natin. Ayan. Resist critical damage 7%. Imagine mo yung mga stats na yun, no? Hindi ka na mahirapang kunin. Kailangan mo lang ipunin yung required materials. So, extraction low to highest ay number 1. Itong low. Ayan, low, number 1. Yung medium, number 1. Yung high, number 1.
Ay, nawala pala yung high. Highest, number 1. Nasa pinakababa kasi kapag natapos na. So, extraction, low, medium, high, highest, lahat Roman number 1 lang ang may normal stats. And then, elemental gems, 1 to 5. So, yan, elemental gems, yung elemental orb, meron din yan. And then, grade stone, 2 to 4. 2, 3, and 4. 2, 3, 4. And kaya pag may nakita kayong mga normal, yung mga stats na kakaiba. Normal attack damage up 9%. So, dito yan sa collection nakuha. So, next will be the grades. Yung grade stone natin, 1 to 6 ay 2 to 4 lang kukunin. 2, 3, 4. Yun lang yung meron stats. So, ulit 2, 3, 4. Grade stone 3, 2, 3, 4. Yun yung code. And then, next will be the accessories ring. Yung rings natin, no? So, for the accessory ring, 6 to 8 lang ang merong normal stats. 6, 7, then 8. All attack 40, PBE 6. Ayan. So, hindi yan So, attack. Ayan. And then, sa Earring of Drosnin, 1 lang. Itong 1. Nasa taas lang. HP plus 15. And then, equipment extraction challenge, no? Low, medium, high ay 1 lang. 1, ito. And then, sa medium ay 1 din. Yan, wala dito yung 1 dahil natapos na yun And then yung high. So wala din dahil tapos na. Highest ay 1, 2, and then 3 yung code. Itong tatlo. May dagdag na normal stats yan. And then accessory extension attempt. 159 ang code. 159. So 5, ito yon HP 159. So yung iba kasi tapos ko na. So, pag tapos na, pupunta siya sa baba. And then, followed by collect board. So, ayan yung stats. Critical damage, no? Yung kapiraso ng critical damage ko, galing collection yun. Wala pa yung runes. And then, easy collection. Sa pinakababa na to. Dahil tapos na to And easy collecting pala. Easy collecting. Hirap hanapin. Sa pinakababa siya. So, yun. Extraction Ultimate 1 to 6. Meron din. And then, yung ating Raid Boss 1 to 5. So, kapag kasi tapos na, pupunta sa baba. Raid Boss 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, penetration guys, plus 50. Kahit hindi ka nakashena, pwede mo makuha yun. So, Explorer Armor Battle Full Set, no? So, Explorer Armor. So, ibig sabihin, ito yung mga plus 15. Ito yung plus 15 guys sa baba. So, na yun. Yun, medyo mahirap maghanapan, no? Dahil madugo to. So, ito yung mga naka plus 15. Ito, Explorer Armor Full Set. So, may normal stats na dagdag yan. Lahat sila may dagdag na all attack plus 9. And then, followed by Extraction Ultimate. So, Extraction Ultimate 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. Lahat yan ay normal stats. Raid Boss 1 to 5 ay normal stats. Ito 1, 2, 3, 4, 5. And then, level 200 challenge. All attack plus 40. And then, meron pa tayong accessories. 1 to 3 bracelet. 1, 2, 3. Sobrang dali yan guys. Makakuha kayo ng defense plus 14, damage reduction, and then all attack. And then amulet. 1, 2, 3 ulit ang code. Ay, hindi pala. Accessories, amulet. So, wala pala. Wala. Kasi PB ito And then, followed by the Belt of Vital. So, HP plus 45. And then, followed by Dump. Ignore resist skill amp. And then, Prevent. Itong resist critical damage 6%. And then, Previous Belt, Previous Bracelet 1. And then, Shena's Bracelet 1. HP pareho. Orpedia Amulet 1. HP pa rin ang dagdag. Equipment Extraction Ultimate 1 to 3. So, tatlo to. All attack, HP, tapos defense. And then, last is yung Thanatos Brooch.
1 to 7. So 1 HP, then damage reduction 1 to 7, ibig sabihin, 1 to 7, 1 and 7 pala, sorry. 1 HP, and then yung 7, pinakahuli ay penetration plus 13. So overall, nandyan lang yung normal stats kahit wala kang item. Pag nakuha mo yung ilan dyan sa mga stats na kailangan mo, mas madali sa'yo mag-farm. So mamaya pakita ko sa inyo guys, ito siya. Ayan, napansinin nyo, umpisa tayo dito sa stats na to. PvP wala, PvE meron. PvE meron, PvP wala. So yan, mapapansin nyo yan, no? Yung mga PvE ko meron laman. So PvE yan, yung iba wala pa. Kasi kumukunin ko pa yan. Accuracy 68. And then penetration ko 79. Laki-laki na rin yan. And then evasion, ayan ulit to. Ignore evasion 28. Kaya madalas sa dungeon, kaya ko nang solohin lahat ng dungeon. Maliban lang sa dalawang dungeon. Maliban sa tatlong dungeon, Eka, S2, at saka FT2. Kaya ko yung FT2 solohin, pero apakatagal. Yung S2 hindi ako makatagal diyan. And then yung Eka hanggang kay Tyrant lang kaya ko. So yun yung reason. So itong challenge collection na to, sobrang daming stats. So overall 224. So 224, kahit kumuha ka ng isang daan dyan, pwede na. Solve ka na dyan. Ang mga tatargetin mo sa collection is HP. Kaya kahit wala akong HP dito sa soul ability, pansin niyo wala akong HP dyan. Mana pa nga kinuha ko kasi para sa mana freeze. So ayan, no, walang HP dyan. Ayan, wala. And then sa items ko naman, merong HP isa lang. Kasi kailangan ko mag-double up. And then sa skills ko, meron ako dito HP. Galing sa Vitality Mastery. So, ganun lang siya guys. And then yung defense ko, so for the total defense, no, normal stats normal stats yung kinuha ko. 2648. Nakaano lang to guys, Sigmetal plus 10. Sigmetal plus 10 lang to. Ayan, Sigmetal plus 10. Ayan, plus 10 lang lahat yan. Mas Mithril, para lang medyo mataas-taas yung sa helm. Tapos lahat ng stats kinukuha ko na sa collection. So, yun. And I hope na may nakuha kayo dito, no? So, mahirap siya i-breakdown. Mahirap din siyang nguyain. Pero yun nga, since may guide naman na tayo, doon sa comment section, try kong i-flash lahat doon yung codes. Codes kasi ang basahan ko dito sa collection para mas madali nyo makuha. Kasi kung iisa-isahin mo yan, under challenge pa lang yan, ha? Wala ka pa sa dungeon, wala ka pa sa upgrades, wala ka pa sa special. So, madugo na. Dito pa lang madugo na. 224 stats. Nandito galing. So, PvP, PvE, tsaka normal stats. So, same with the dungeon, upgrade, tsaka special. Na-divide sila sa tatlong stats. And, hihimayin ko pa yung tatlong yan. So, check out nyo yung part 2 nitong vlog. And then, check nyo ulit yung codes, no? Kung ilan yung total na stats na manggagaling sa dungeon, total stats na manggagaling sa upgrades, and then total stats na manggagaling sa special. So, medyo matagal guys, and kung umabot ka sa dulo nitong video, thank you sa panonood. And see you on the part 2 ng collection. Bye bye guys.